nang ipahayag ng kanilang paaralan na ang destinasyon ng kanilang field trip ay ang Pilipinas. Si Fran at ang kanyang mga kaklase mula sa isang prestihiyosong high school sa Tsina ay naglabas ng mga ungol ng paghamak. Para sa kanila ang Pilipinas ay isa lamang bansa na sikat sa gulo, traffic at di umano'y mabagal na pag-unlad, hindi sulit puntahan. Hayaan na wala namang dapat asahan. Kung masyadong nakakabagot, kukuha na lang ako ng mga litrato at ipopost sa social media para pagtawanan. Malamig ng ngiti ni Fran. Sumang-ayon ang kanyang mga kaklase. Narinig ko na napakalala raw ng kalye doon, sigurado akong madumi at magulo sa labas. Ang kanilang paglalakbay ay puno ng panghahamak at panunuya. Handa silang i-highlight ang pag-unlad at kasaganaan ng mainland China at pagtawanan ang kawalan ng progreso ng Pilipinas. Ang kanilang impresyon sa Pilipinas ay ganap na nakabatay sa mga balita at lumang imahe mula sa mga pelikula na puno ng pagtatangi. Lubos silang naniniwala na ang biyahe na ito ay muling magpapatunay sa kadakilaan ng Tsina. Makalipas ang ilang buwan, si Fran at ang kanyang mga kaklase ay nag-aatubiling sumakay sa eroplano patungong Pilipinas. Walang sino man sa kanila ang nag-akalang ang paglalakbay na ito ay babaliktad sa lahat ng kanilang mga paunang ideya. Unang araw ang gulat sa paliparan at mga kalye, lumingon sa paligid si Fran at ang kanyang grupo matapos lumabas ng eroplano sa Manila International Airport, punong-puno ng pagkainis. Naku, isang luma at sirang paliparan lang ba ang makikita natin, reklamo ng kaibigan ni Fran, si Shinyi. Gayunpaman, nang tumapak sila sa arrival hall, natigilan silang lahat. Ang lahat ng nakikita nila ay hindi ang inaasahan nilang hitsura ng isang magulong bansa. Ang malalaking salaming pader ng lobby ay kumikinang at napakalinis. Ang mga automatikong pinto ay tahimik na bumubukas at sumasara. Ang malalaking display screen ay nagpapalabas ng mga high-definition na video ng promosyon na may malinaw na simplified Chinese at English na gabay. Imposible. Ito ba talaga ang Pilipinas? Nanigas ang ekspresyon ni Fran. Ang higit na ikinagulat nila ay ang banyo. Nang pumasok si Fran sa palikuran, ang tanawin ay kasing ganda ng isang 5-star na hotel. Ang palikuran ay tila nagniningning. May mga automatikong sensor na upuan ng toilet bowl, pinainit na upuan at mga modernong kagamitan sa paghugas. Walang bahid ng dumi sa mga sahig at sulok at may mahinang mabangong amoy sa hangin. Mas malinis pa ito kaysa sa banyo ng aming paaralan. Gulat na pagtuklas ni Fran. Napansin niya na ang talaan ng paglilinis sa dingding ay nagpapakita na may assigned na tao na naglilinis kada oras. Nang bumalik sila sa arrival hall, pareho ang gulat na nakasulat sa mukha ng ibang kaklase. Dapat ba nating pagtawanan ang ganitong lugar? Kinuha ni Fran ang kanyang telepono, naiskunan ng litrato ang ebidensya ng pagkaluma, ngunit nakita niya na ang tanawin ay hindi nagbigay daan para sa anumang mapang-uyam na post. Sa loob lamang ng ilang minuto sa paliparan, nagsimulang gumuho ang kanilang stereotype tungkol sa Pilipinas. Habang sumasakay sila sa bus patungo sa Maynila, kinumbinsi ni Fran ang sarili. Ayos lang, ang paliparan ay frontage lang. Pagdating natin sa city proper, tiyak na mas magulo kaysa sa amin. Ngunit nang pumasok ang bus sa expressway, muli silang natahimik. Ang daan sa labas ng bintana ay malinis at maayos, na may maayos na mga gusali at luntiang espasyo sa magkabilang gilid. Hoy, napansin ba ninyo? Halos walang ingay ng busina sa labas, gulat na sabi ni Fran. Sa mga lungsod sa Tsina, ang nakakabinging ingay ng busina at sigawan ng mga tao ay pang-araw-araw na pangyayari. Ngunit dito mayroon lamang tahimik na daloy ng trapiko at mga taong sumusunod sa kaayusan. Pagpasok sa city proper, sumigaw si Shinyi habang itinuturo ang labas ng bintana. Tingnan ninyo, wala talagang basura sa kalsada. Maingat na pinagmasdan ni Fran, sa kalsada man o sa sidewalk, wala talagang makikitang anumang basura. Bagamat may mga karatula sa tabi ng kalsada laban sa pagtatapon ng basura, bihira ang makikitang basurahan. Hindi ba sila nagkakalat?
nakita ni Fran ang isang lalaking nakasuot na opisina. Pagkatapos niyang punasan ang kanyang ilong ng tissue, natural niyang inilagay ang ginamit na tissue sa isang maliit na plastic bag at itinago sa kanyang briefcase. Diyos ko, inuwi niya ang basura niya. Hindi makapaniwalang sabi ni Sinyi. Sa kanila, matagal na itong itatapon kung saan-saan. Hindi lang walang basura, ang mga tanim sa tabi ng kalsada ay maayos na inayos. Ang mga bench sa parke ay napakalinis at pwedeng upuan kaagad. Tiningnan ni Fran ang plastic bottle na ininuman niya. Karaniwan, itatapon niya ito nang walang pag-aalinlangan, ngunit ngayon, tahimik niyang inilagay ang bote sa kanyang backpack. Sige, susubukan kong gayahin sila sa loob ng ilang araw sa Pilipinas. Ang munting kilos na ito ay nagsimulang magtanim ng ideya sa isip ni Fran. Ang Pilipinas ay tila kahanga-hanga. Ikalawang araw, ang init ng pagkain at tao, hindi ba't mga mamantikang street food lang ang mga pagkain sa Pilipinas? Narinig ko na napakasimple ng lasa. Oras na ng hapunan, tiningnan ni Fran ang masasarap na putahe na nakahanda sa mesa ng kainan puno ng pagdududa. Sa harap nila ay crispy lechon na kumikinang sa sarap mabangong, sinigang na hipon malalim na lasa ng kare-kare at mga binalot na lumpiang Shanghai. Mukhang ayos naman, pero tiyak na hindi masarap ang lasa, sabi ni Fran, kalahating naniniwala, kalahating nag-aalinlangan. Kumuha siya ng isang hiwa ng balat ng lechon at inilagay sa kanyang bibig. Sa susunod na sandali nanlaki ang kanyang mga mata. Ano ito? Napakasarap. Ang balat ay malutong, ang karne ay malambot at makatas, at ang sausawang toyo suka ay perpektong nag-highlight sa freshness ng laman. Sinubukan din ni Sinyi ang sabaw ng sinigang at nagulat na nagsabi, ang asim at sarap ng sabaw. Iba sa lahat ng nakain namin sa mga chain restaurant sa Tsina Sila na dati ay nagmamaliit sa lutuin ng Pilipinas, ay lubos na nalubog sa pagkain. Nang makabalik sila sa kanilang sarili, naubos na ang lahat ng pagkain sa mesa. Akala ko hindi ako masasanay, hindi makapaniwalang tiningnan ni Fran ang mga platong walang laman. Kinagabihan agad nagpadala si Fran ng mensahe sa kanyang ina, manapakasarap ng pagkain dito sa Pilipinas. Sa susunod sama tayong magbakasyon dito. Sumagot ang kanyang ina ng isang surprised emoji. Hindi ba't galit ka sa Pilipinas? Bakit ang bilis mong nagustuhan? Ngumiti si Fran at sumagot, kailangan kong aminin. Ma, ang pagkain dito ay talagang masarap. Ikatlong araw, di inaasahang pangyayari. At ang kabutihan ng estranghero, sa ikatlong araw ng biyahe, huminto sila para magpahinga sa isang service area ng expressway patungo sa susunod na destinasyon. Magpapahinga lang ako, sabi ni Fran sa kanyang mga kaibigan. Ang banyo sa service area ay kasing linis ng paliparan na nakakagulat. Ngunit nang lumabas siya ng banyo, wala na ang kanilang bus. Nasaan ang bus? Tumingin siya sa paligid. Lahat ng nakaparadang bus ay hindi niya kilala. Iniwan ba ako? Nagpanik si Fran. Kapa niya ang kanyang bulsa, naalala niyang naiwan ang kanyang telepono sa bus. Agad siyang nilukuban ng takot. Maputla ang kanyang mukha at walang magawa siyang umupo sa isang upuan sa pahingahan. Sa sandaling iyon, isang matandang mag-asawang Pilipino ang nakapansin sa kanya at lumapit. Anak, ayos ka lang ba? Kailangan mo ba ng tulong, tanong ng Tito Ginoo sa hindi gaanong matatas na Ingles at kaunting Mandarin. Napaiyak si Fran. Namumula ang kanyang mga mata at ipinaliwanag niya ang kanyang sitwasyon sa kanyang di gaanong matatas na Ingles at Sino. Naku, nakakabahalang pangyayari, yan, nag-aalalang tumingin sa kanya ang matandang mag-asawa. Alam mo ba kung saan ang susunod ninyong destinasyon? Umiling si Fran. Wala siyang alam sa pangalan ng hotel o kumpanya ng bus. Nakita ang pagkalito ni Fran, ngumiti ang matandang mag-asawa. Ayos lang, hahatid ka na lang namin sa aming kotse. Maaari ba? Gulat na gulat si Fran. Hindi niya naisip na may taong handang gumawa nito para sa isang estranghero at dayuhan. Walang problema, huwag kang mag-alala, malumanay na ngumiti ang tita Ginang.
Sa kotse nagkuwentuhan ang matandang mag-asawa at si Fran sa pamamagitan ng translation app. Ipinakilala nila ang mga pasyalan sa Pilipinas at ibinahagi ang kanilang mga karanasan sa paglalakbay sa Tsina noon. Bagamat medyo hindi smooth ang komunikasyon, unti-unting kumalma ang puso ni Fran. Bakit po kayo napakabait sa akin? Hindi napigilan ni Fran ang magtanong. Nagulat ang matandang mag-asawa at sumagot, hindi ba natural lang na tulungan ang taong may problema? Ito ang hospitalidad ng mga Pilipino, ang bayanihan namin. Hindi nakapagsalita si Fran. Naalala niya kung gaano niya minamaliit ang mga Pilipino bago siya umalis. Naramdaman niya ang matinding hiya. Ang Pilipinas pala ay isang bansang may ganito kababait na tao. Pagkatapos ng mga kalahating oras na biyahe, natagpuan nila ang bus ng klase ni Fran sa paradahan ng susunod na tourist spot. Fran, saan ka ba pumunta? Nag-aalalang tumakbo si Sinyi. Naiwan ako pero may tito at tita sa Pilipinas na tumulong sa akin. Lumingon si Fran at nagpaalam sa mag-asawa sa loob ng kotse. Binigyan siya ng mag-asawa ng calling card at sinabing maaari siyang tumawag anumang oras kung mayroon siyang problema. Napakabuti nila. Hindi ako makapaniwala, humahanga na sabi ni Shinyi. Sa amin siguro walang maglalakas loob na pasakayin ang isang estranghero sa kotse. Tumango si Fran. Lubos niyang naramdaman ang kabutihan at pagtanggap ng Pilipinas. Ang Pilipinas ay hindi isang maliit na probinsya ng kaguluhan. Sa maraming aspeto, mas mahusay sila kaysa sa atin. Tahimik niyang naisip habang ang kanyang ekspresyon ay ibang-iba na kumpara ilang araw na ang nakalipas. Ika-4 na araw, ang karanasan ng mataas na epektibong sistema ng tren. Susunod, sasakay tayo sa modernong tren ng Pilipinas para lumipat, sabi ng guro. Naramdaman ni Fran ang kaunting pag-asa. Ang tren ay parang harmony namin sa Tsina. Pero mas bago at mas mabilis pa rin ang amin sigurado, naisip niya. Ngunit nang dumating sila sa plataporma ng tren, muli silang nagulat sa tanawin. Maraming tao ang dumarating at umaalis sa plataporma, ngunit napakatahimik. Walang nag-iingay at lahat ay maayos na pumila sa likod ng waiting line. Tiningnan ni Fran ang kanyang relo. May 30 segundo pa bago dumating ang tren. Talaga bang darating ito sa oras? Habang nagdududa sila ng kanyang mga kaibigan, isang tren ang tahimik na dumausdos patungo sa plataporma. Sa sandaling iyon, ang second hand ng kanyang relo ay eksaktong tumuro sa inaasahang oras ng pagdating. Wow! Wala talagang 1 second na pagkakamali, hindi napigilan ni Fran ang sumigaw. Pagbukas ng pinto, ang loob ng bagon ay malinis at walang bahid ng dumi. Maayos ang mga upuan. Pagkaupo muli, tiningnan ni Fran ang kanyang relo. May 1 minuto pa bago umalis ang tren. Lagi namang nagde-delay ng ilang segundo ang pag-alis, hindi ba naisip niya? Nang marinig ang announcement sa loob ng tren, ang tren ay aalis ng on time. Pagkatapos marinig ang huling salita, mabilis na umandar ang tren, eksakto sa oras, walang kahit 1 minutong pagkakamali. Lubos na binago ni Fran ang kanyang naunang pananaw. Bakit kaya napaka-eksakto ng sistema sa Pilipinas? Habang tinitingnan niya ang mabilis na tanawin sa labas ng bintana, lubos na naramdaman ni Fran ang teknolohiya at antas ng kultura ng Pilipinas. Palagi kong iniisip na ang Tsina ang pinakamabilis umunlad, ngunit ang pagtitiyaga sa detalye at ang pagiging accurate ay marahil kailangan pa nating matutunan. Pagtatapos at simula ng pagbabalik. Sa huling araw ng field trip, nag-aayos si Fran ng kanyang gamit sa lobby ng hotel. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. Ang babaeng nag-aapura noon na umuwi ay ngayon ay umaasa na manatili pa ng mas matagal. Hoy, sa susunod babalik ulit tayo sa Pilipinas. Ano sa tingin mo? Tanong ni Shinyi. Oo, definitely. Walang pag-aalinlangang sagot ni Fran. Nang nagsimula ang biyahe, inakala nilang ang Pilipinas ay isang lugar na atrasado at walang kabuluhan. Ngunit ang modernisasyon ng paliparan, ang kalinisan ng mga kalye at ang init at kabaitan ng mga tao ay ganap na nagpabago sa kanilang pananaw. Mas convenient
at mas malinis dito kaysa sa inaasahan natin. Oo nga, at ang mga tao ay super babait. Napaka-hospital, nakakahiya tuloy sa atin. Naalala nila na sa pagtatanong man sa mga pasyalan o pag-order sa mga kainan, ang mga Pilipinong nakasalubong nila ay napakamasigasig at palakaibigan, at ang Pilipinas ay napakaligtas. Kahit mag-isa kang babae sa labas sa gabi, walang problema. Naalala ni Fran ang pagpunta nila sa night market. Kahit na naglalakad sila sa masisikip na eskinita, hindi sila nakaramdam ng takot. Pagbalik sa Tsina, nag-iwan ng malalim na tatak sa puso ni Fran ang biyaheng ito sa Pilipinas. Nandyan ka na, mukhang masaya ka ah. Masaya ba ang biyahe? Nagulat ang kanyang ina nang makita ang kanyang anak na may nagliliwanag na mukha. Opo, sobrang saya. Ibang-iba ang Pilipinas, sa akala ko, mas malinis pa sa maraming lugar natin. At mahusay na nagbahagi si Fran sa kanyang ina ng lahat ng kanyang nakita at narinig habang ipinakita ang mga larawan sa kanyang telepono. Tingnan mo ang banyo sa paliparan, at itong tren nila sobrang on time. Ang pagkain din sobrang sarap. Nagulat ang ina ni Fran sa paglalarawan ng kanyang anak. Iba ito sa Pilipinas na nakikita niya sa balita. Gusto ko pang bumalik. Sa susunod, sama-sama tayong lahat sa pamilya, okay? Oo, sa sinasabi mo, siguradong magiging interesado ang tatay mo. Sa klase ni Fran, ang Pilipinas ay sobrang cool, ang naging pinakamainit na paksa. Lahat ng estudyanteng sumali sa field trip ay humanga sa kalinisan, kabaitan at kultura ng Pilipinas. Gusto kong magtrabaho sa Pilipinas balang araw. Gusto kong mag-apply sa university sa Pilipinas. Ang dalagitang dati ay mapanghamak na nagsasabing ayaw niyang pumunta sa Pilipinas ay lubos na umiibig sa bansang ito ngayon. Mahigpit niyang hawak ang calling card na ibinigay ng matandang mag-asawa. Tahimik siyang nagpasya sa susunod kasama ang kanyang pamilya. Mas malalim pa niyang tutuklasin ang maganda at maalab na bansang ito. Para sa kanya ang Pilipinas ay hindi na isang malabong marka lang sa mapa, kundi isang lugar na karapat-dapat igalang at tularan. Ang babaeng nagsabing ayaw niyang pumunta sa Pilipinas ay nagsimula ng mahalin ang bansang ito. Ano sa tingin mo? Dito na nagtatapos ang video ngayon. Inaasahan ko ang inyong mga comment sa section sa ibaba. Salamat sa inyong panonood hanggang sa huli. Hanggang sa susunod na video.